Mga kabayan, ang ating former Vice President na si Leni Robredo, mga kabayan, nagbigay ng statement. Sabi niya dito, before I answer that, I want to clear things first. We're not friends. I don't like Sara Duterte, but I also don't dislike her. So, 50-50 mga kabayan. Hindi naman kami magkaaway, pero honestly, ang confidential funds kasi is for general use. Unlike budget na may specific na ano ang paggagamitan. Ang gusto kasi ng Quadcom, ng Tuwadcom mga kabayan, is detalyado ang reports ng OBP. Peso by peso dapat sabihin saan ginamit. Hindi naman po ganun yon. Hindi pwede yung gusto nila. Kaso, confidential. Kasi confidential funds yon. Kita mo rin ating dating Vice President. Kahit yan ay buti pa nga ito mga kabayan, naiintindihan niya yung confidential funds. Unlike doon sa mga naggagaling-galingan doon. Tayo nga mga kabayan na kumbaga normal na citizen, Filipino citizen mga kabayan. Naiintindihan natin yung confidential mga kabayan. Itong mga tulunggis na kung crooks na to mga kabayan, hindi. Ito pa mga kabayan. Ayan mga kabayan, happy ang mga crooks kasi maagang naaprubahan mga kabayan ang 6.352 trillion mga kabayan na nirequest ng ating magagaling na mambabatas, no? Yan ang ni Bungit mga kabayan, di ba pinamamadali niya na ma-approve. So yun mga kabayan, happy tong mga to, syempre. May pundo na naman si Romualdez at saka si Saldico. Pati yung mga kasamahan niya diyan, araw-arawin ang hearing. At ito si Bungit mga kabayan, di kaya kanina nag-upload tayo ng video patungkol dun sa sabi ay tigilan, no? Tigilan na yung pagpapile ng impeachment kay BP Sara. Kung ako sa iyo, galing-galingan mo na, impeach mo na at nang sa ganun matigil na yung inyong alam niyo mga kabayan, sa totoo lang, yan talaga si Bungit, no? Ay tatakbong Vice President lang dapat. Kasi nga, siyempre maraming galit sa kanya noong mga panahon na yon. Dahil to si Vice President mga kabayan, walang plano talaga. Siya, sige, ikaw nang tumakbo, susuportahan kita. Lahat na ng magaganda mga kabayan, sinabi ng ating Vice President kay Bungit, no, para manalo. Kaya nanalo si Bungit mga kabayan. Noon, ginamit na nila, hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila para pagtakpan mga kabayan, yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno, no? Dahil ito si Bungit mga kabayan, under desire at takot din ni kay Romualdez, wala siyang magawa mga kabayan. Isipin mo na lang yung flood control mga kabayan, 1.4 billion a day, almost 500 billion, no? Yung budget ng flood control sa buong Pilipinas mga kabayan. Bakit hindi nyo iniimbestigahan mga crooks kayo? Saan nyo napunta? Yun ay pera ng taong bayan. Hindi natin makita yung flood control mga kabayan dahil binangga ng barkong palusot na rin ni Bungit. Yung 89 billion mga kabayan ng PhilHealth, magkano lang ang natitira mga kabayan? 26 billion na lang daw umano sabi sa balita. Yung 62 billion mga kabayan ng GSIS, puta ragis, ang dami yung pinagkukuha na pera. Kawawa naman yung mga retired na mga pulis, retired na mga nagtrabaho sa gobyerno, retired na AFP. Wala yatang makukuha nga pensyon pagka nagkataon. Yung SSS, kayo ng tipaklong talaga. Ako updated sa SSSA. Tapos kinuha nyo rin yung 62 billion ng SSS. Kayo ng tipaklong talagang mga crooks kayo. Yung 25 tons mga kabayan ng gold. Ang laki nun, billion yan. Nasa na? Saan kaya ginamit ng tulunggis na yan, mga kabayan? Yung Maharlika funds, mga kabayan. Nakita nyo ba yung Maharlika funds? Dito lang ako kay Bungit, mga kabayan, sa sobrang talino ng mga putragis na yan. Isipin ninyo, puro utang na nga yung Pilipinas, baon na sa utang, mga kabayan, nakuha pa nito mag-invest. Kita mo yung talino ng hinagupak na yan, palibasa. Sino kaya nakaisip nun? Mga kabayan? Nawal itong mga kasamahan niya, itong mga cronies niya mga kabayan, nakakabili ng mga properties sa ibang bansa. Antigas talaga ng mga mukha ninyo, mga tulunggis kayo. Kaya marami mga kabayan na nagagalit Kita ninyo, nagkakaroon na ng prayer rally, no? Buti nga mga kabayan, hindi nang gugulo. Pero alam ninyo, medyo mahirap kasi mga kabayan yung people power,
Kita nyo si Pangulong Duterte hindi naghihikayat na mag people power. Kasi mga kabayan, matindi pagka nagkaroon ng people power. Kasi hindi lang tayo mga kabayan, no? Hindi lang tayo mga sumusuporta or ayaw sa gobyerno ang sasali diyan. Yang mga makakaliwa mga kabayan, nag-aabang lang yan na magsimula ang people power. At doon yan mga manggugulo. Kita nyo, tahimik mga kabayan, ang mga, yung mga pinklawan, tahimik mga kabayan. Yung payat mga kabayan na lagi nagwewelga-welga na lahat ng presidente, winilgahan niya. Kita mo tahimik mga kabayan. Wala, hindi natin nakikita nagwewelga yung, ano bang pangalan nung hinayupak na yun, yung payat mga kabayan. Tapos, napapansin ninyo mga kabayan, ang dami mga insertion, bilyon-bilyon. Abaw, nasaan yun mga kabayan? Kita ninyo? Wala man lang mga kabayan paliwanag at walang nag-iimbestiga dito sa mga crooks na rin. Dapat iniimbestigahan mga kabayan kung saan napunta yung mga pinagsisingit-singit nila na pera. Abaw, ayan laki nun. Tapos yung ating mga kababayan na mga kabayan, nilalaglagan na ng relief goods, ng helicopter. Napanood nyo gayon? Saan kayang lugar yon mga kabayan? Ay, nilalaglagan lang Tapos yung mga kawawa nating mga kababayan ni ay kay naman itong mga hinayupak na to mga kabayan. Ay, grabe nilang pinahihirapan ng Pilipinas. Nakakahiya na tayo sa Tapos yung mga against mga kabayan sa gobyerno, anong ginagawa nitong mga tulonggis na to mga kabayan? Nagtanong lang sa Vice President, pasusubpi na ng NBI. Naalala ninyo mga kabayan, kaya lumabas yung sinabi ni Vice President nung nandun siya sa Congress mga kabayan, dun sa facility na kung saan na-detain si Atty. Lopez. May nagtanong doon mga kabayan na hindi ko alam kung yun ba ay reporter ng National TV or vlogger mga kabayan. Nagtanong yon na kung may tangkad sa buhay ng ating Vice President. Lahat mga kabayan ang nandun sa Zoom at nagtanong nag-question sa ating Vice President, lahat yon mga kabayan ipasusubpi na. No, ipasusubpi na ng NBI. Kita ninyo yan? Kita ninyo? Nagtanong lang mga kabayan ipasusubpi na. Parang naman kabayan, silent martial na. Tapos, yung mga tulonggis na nagko-comment dito, comment kayo, nasasabihin nyo fake yung aking nilalabas, nandyan na yung source. Bakit hindi nyo ma-try na i-search? I-search ninyo. Kita ninyo yung Facebook page ng AFP, nag-close. Ang sabi, ang daming trolls. Kalukuhan ninyo. Bakit din nyo i-view yung profile kung yun yung mga trolls? Ang dami mga negative comments sa inyo dahil nagpapa-under kayo diyan. Yung mga official mga kabayan, hindi natin alam bakit yung mga tapos ibungit, presidente, ang mo doon, papalagan kita, tapos ngayon sabay bawi mo na wag di parang inamin mo lang sa sarili mo, na totoo na sa inyo galing yung pagpapa-impeach sa Vice President at lahat na nangyayari diyan. 'Di ba? Bakit hindi maimbestigahan yung sa inyo? Ibig sabihin lang mga kabayan, talagang nasa kanila, inamin na nila mga kabayan. At wag tayo pakakampante mga kabayan diyan sa mga paano ng administrasyon na nilibungit. At baka yan nagluluto ng panibagong plano. Kasi nakita ninyo mga kabayan, ang dami ng mga galit din na naka-uniforme, no? Hindi na sang-ayon sa nangyayari. Naghihintay lang ng kumpas mga kabayan. Huwag niyong pigilin. Yun pala mga kabayan, good news dyan sa AFP. Yung 10 billion na kinaltas mga kabayan, sa kaya kinuha yun? Biglang lumabas yung 10 billion? Nabalik yung 10 billion na kinaltas mga kabayan ng administrasyon na yan. Diba? Kung hindi pa nila napansin na marami nang nagagalit sa kanilang mans in uniform, hindi pa nila ibabalik. Diba mga kabayan? So anyway, ayan, hanggang dito na lang yung ating video mga kabayan. Ingat kayo palagi at tuloy lang tayo mga kabayan hanggang hindi nawawala yan dyan. At dapat talaga imbestigahan yung mga nawawalang pera. Kasi tayo mga kabayan ang kawawa. So, ingat kayong lahat mga kabayan. Maraming salamat sa inyong pagla-like, pag-share. At sa inyong mga komento, malaking bagay yan mga kabayan. Nakikita ng mga tulonggis dyan na marami ang nagagalit sa administrasyon at dapat silang managot. So, yun lang mga kabayan. Adios sa inyong lahat.